Hello guys, share ko lamang yung construction ng bahay namin. Bali bungalow type ito. Ang size niya dito sa harap is 7 meters. Tapos mula naman dito sa corner ng terrace papunta dun sa likod ay mga 9 meters mga idol. 9 to 10 meters or more than 10 meters, sorry. So ang nagastos namin dito at total is mga nasa 1.2 million pesos including yung dirty kitchen niya mga idol. So dito po sa harap meron siyang railings dito. Bali hindi siya stainless, na pinturahan lang siya. Then yung tiles niya yan yung nilagay namin na design. Ang size ng terrace namin is nasa 2 meters yon. And then ito naman is nasa 4 meters ito. 4 meters. So makikita ninyo yan yung bintana namin. Ayan. So dito daan lang muna tayo dito sa bandang labas. Ito yung tangke ng tubig namin mga idol. So yung tangke yan, deep well yan, pinahukay namin yan dun. Ayan. So ito naman yung bandang likuran niya. Bandang likuran ng bahay. May aircon nga siya, no? Bali 2 bedroom ito. 2 bedroom itong bahay. So pumasok tayo sa bahay. Papasukin natin siya. Ito naman yung design sa harap. Yan. Ayan. So ito yung pinto. So yung kisame is simple lang yung kisame niya. Ganyan lang siya. Hindi pa siya na finish. So kung makikita niyo yung semento, rough yung pagkaka-finish niya. Ayan. So ito naman yung tiles dito sa loob. Ayan si 3D. So yung mga appliances dito is nasa 120,000 plus. Ito naman yung sa kitchen. Yung hanging cabinet namin, in order lang namin ito sa Shopee. So napakadali lang naman install to. 3,800 yung bayan niya. So yan. So hindi na kami naglagay dyan para may space pa rito. Ito yung lababo. So ito naman yung pinto na papunta sa labas. So ayan. So ito yung dirty kitchen. So pwede kang magluto dito ng kahoy. Yan. So ito na yung dirty kitchen. Yung dirty kitchen namin, nagastos namin dito nasa more than 120,000 pesos including yung labor niya. So itong bahay nga pala na construct noong 2023. So yung presyo niya 2023 pa yan. So sa ngayon mas mahal na siya. Ito yung tiles niya ng dirty kitchen natin. Yan. Merong laundry dito sa part na yan. Ito naman yung outdoor na CR. May CR sa labas. Ayan. Kinabitan ko na rin siya ng heater. May camera doon. Ayan. So kapag hapon, dito kami kumakain sa dirty kitchen or sa outdoor kitchen. Balik tayo sa loob ng house. So imagine niyo na lang, itong sala namin nasa 4.5 meters yan, tapos yung haba niya nasa 9 meters pa ganun. So ito yung room namin. Yung room na isa is 3 by 3 meters. So 3 meters doon, 3 meters naman doon. So 3 by 3 meters siya. Meron siyang aircon dyan na 1 horsepower. Ayan, may sliding window, tsaka yung mga cabinets natin. So, ito naman yung second na kwarto. Ayan, mas malaki siya. 3 meters by 4 meters. Mas maluwang siya kasi yung dalawang bata dito sila natutulog. So, may aircon din siya dyan. Ito naman yung CR dito sa loob. Yan, mga boss. So, meron din siyang exhaust fan dyan. So, nakaswitch naman yan. Ayan. So, okay. Ayan. So, ang total na nagastos namin sa structural nito is nasa 800,000. Tapos yung mga appliances niya, nasa more than 100,000. Including mga furniture, appliances, ganyan. So, 2023 prices po yun, no? Sa ngayon kasi kung magpa-construct ka, napakamahal na, no? So, ayan. Tingnan niyo. So, mula dito sa likod, yan yung view niya sa likod. Ayan. So, tignan nyo siya. Ito naman yung view niya sa side. Ayan.
So, ayan siya. So, dirty kitchen, tsaka yung sala, tsaka yung sahig. So, hindi pa to na finish. Ito, rough finish lang siya. Skim coat na lang babe, bago mapinturahan. Pero okay na yung mga kisame, tsaka mga spandrel niya. Ayan. So, ito yung terrace. Terrace. Ayan. So, ito yung view naman niya mula dito. Ganyan siya. Okay. So, ayan siya. So, yan yung bahay. Mga boss. Para may idea kayo. Pero nga sa panahon ngayon, mahal na lahat materyales. Baka umabot na ng 2M yan pagka ngayon ka magpabahay.